Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 16, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is Anatomy of Sin and Temptation. So, anatomy, ito yung hinihimay. For example na lang natin is yung isda. Diba ang isda, hinihimay natin para matanggal natin yung mga tinik para hindi tayo mapahamak and magawa natin or makain natin ng maayos yung isda. So, ganun din sa mga sun temptation. Noong nakaraan, hinimay namin to ng kung bakit nga ba namin to nagagawa. Bago natin to nagagawa, ano nga ba yung para maiwasan natin na gawin yung kasalanan, ano nga ba yung mga dapat natin gawin. So, yun po yung nag-series natin last time. So, yung series talakay natin yung araw is full armor of God. So, sabi nga diba sa Bible verse na Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. He is the shield to those who put trust in Him. So, ayun, di ba nga yung parang pag merong aral ng salita ng Diyos is full armor ka. Yung sinasabi si armor dyan, isang Diyos. Ang Diyos ang naging salag natin at yung mga salita niya. Kaya nga tayo nagsasalita dito, kaya nga tayo nag-discuss ng mga word of God, pinag-aaral natin. Dahil ito yung nagsisilbing armor natin sa mga kaaway. Kapag may knowledge tayo nito, kapag may idea tayo or meron tayo sa na-adapt na sa sarili natin to is mapoprotektahan tayo nito sa mga masama. So, ayun po yung nag-series natin. Ayun po yung series natin ngayon. And ang Bible verse talakay natin yung araw is Ephesians chapter 6 verse 17. So, ang sabi dito, and take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. So, sa Tagalog, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, yung dinisis natin sa mga araw, it's parang ito yung nagsasabi ng word of God. Ang sinasabi dito is yung ibig sabihin ng mga suit natin is yung word of God. Pero, armor tipinal natin, ito ngayon, helmet. Isuot natin yung helmet para magprotektahan tayo dun sa mga masama or sa mga devil. So, dahil nga yung sabi dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayun ang dinidiscuss natin, yung salita ng Diyos na ayun magsisilbing protection natin sa lahat. So, para labak yung ating talakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. Sa una, Christian must wear the helmet of the assurance salvation. So, para ma-assure natin yung kaligtasan, is aral natin, i-adapt natin, ilagay natin, itatak sa isip natin yung mga salita ng Diyos. And hindi lang pwedeng itatak natin, kailangan ituro din natin to pag natutunan natin, ituro din natin to para masuot nila yung helmet of salvation. So, number 2, Christians saved by Christ, not unsaved by Satan. So, si Satan is yung anghel na naging masama. Tayo niligtas ng Diyos, hindi tayo niligtas si Satan dahil si Satan ay masama. Number 3, Christians are inseparable by love of God. So, hindi tayo nasa-separate dahil pag meron na tayong salita ng Diyos, meron na tayong aral niya, is hindi na tayo separate, magkaugnay na yung buhay natin. So, ayun po para sa araw na to na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.